Ako hawak. Pero, lagi naman natin ina-expect na makapag-share na. Pero, hindi expected, pero expected pa rin. Pero ganun pa man po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa piling namin kayo ngayon. At kami po ay, actually, simula nung si Pastor Nestor, parang 14 ano, naka-fellowship namin sila almost maka-year 2002, 3, 4. Naalala ko tong church si Pastor. Hindi pa dito. Parang doon pa yata sa balik. Tapos, last time, yun pa lang ako noon, mga kapatid. Basta natatandaan ko si Brother yung pagkikidol. Si Pastor. Siya yung natatandaan ko. Pero ako ay, ano pa lang mo, yung people din, yung leader nila, Manalite Church. Almost yung pastor namin, wala na rin. Pero nag-grace ang Panginoon ng pastor namin. Ngayon. So, ako ay hindi na yung people. Ano na, mga kapatid, medyo nandun ako sa, nasa kalendaryo pa naman yung aking nila. So, pwede po bang itaas ang kamay dito nag-church? Yan, para ma-identify ko yun. Ako nga po pala si Brother Ferdinand Sustento. Hindi nyo kilala. Papakilala ko yung sarili ko. Para makilala niyo po ako para next time, pag kayo naman yung pumunta doon sa amin, siguro galit yung gawin natin kapatid. Kayo naman yung pumunta doon. Fellowship ng ibang natin mga kapatid sila doon sa amin. So, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil napaunlakan ng aming request naman ito. Napaunlakan. Ito nga, nandito na ako. Yung fellowship natin mga kapatid, we are here to fellowship hindi lamang sa atin. Nakikita natin ang ating kapatid. So, narito po tayo para sa kanyang salita. Amen? So, kaya, ang dahilan ng fellowship is because of His Word. Amen? So, ano to? Ako ay may nakahin ng message, kaso hindi ko ano pa sa akin kaisipan. Pero, parang may gusto ako i-share po ng kapatid sa inyo. Ang bulong mo. Nandito yung aking mga nalalaan. Aming mga nalalaan. So, alam ko, paborito niyo itong talatang to ng mga kabataan. So, makibukas po kayo dyan sa inyong Bible. Doon sa chapter 12 ng mga ngaral. Ito, palasak na ginagamit ito. Maganda dito, may monitor sa harapan. Ibang level. Maganda dyan lang, maganda na yun. Oo, ano eh. Parang nasa klapo ko eh. Basta nasa klapo kami. Nakagamit kami. So, Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Pwede bang mag-volunteer dyan sa inyo? Magbabasa. Ecclesiastes po, chapter 12 verse 1. Tapos tatanong po ako doon sa verse 13 hanggang 14. Ayan. Pwede po bang pakibasa ito ng isang youth dito sa Taga dito daw. Dito sa church na to. Pwede po mag-request? Siguro po hanggang verse ang maganda to ha. Hanggang siguro verse 6. Pero 6 na tao, okay lang diba? Sige, remember, now the Creator in the days of the youth, while the evil days come not,
or the year Job 9. When thou shalt say, I have no pleasure in God. Okay, verse 8. Volunteer po. Si sister. When the sun or the light or the moon or the stars do not darken, nor the clouds return after the rain. Verse 3. Sundan nyo din mga kabataan na namin. In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the fingers cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened. Okay, verse 4. Pwedeng verse 4 naman doon sa ilang. 4, 5, 6. Tatlo lang. 4, 5, 6. Oh, The doors. And the doors shall be shut in the street when the sun of the God rings low, and he shall rise up at the voice of the word, and all the daughters of music shall be burned low. Okay, verse 5. Also when they shall be afraid, and of that which is high and fierce shall be in the way, and the almond tree shall be flourish, and the grasshopper shall be burning, and the desire shall fail, because man gathered to his long home, and the mourners go about the street. Verse 6. Last verse. Or either the silver or billows, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the well broken at the cistern. Okay, ako din sa 7. Pansinin niyo dito sa 7. Parang gusto ko lang kung pag- Then shall the dust return to the earth as it was, with the spirit shall return unto God who gave it. Sa 8, vanity and vanity shall say the preacher, all is vanity. Kung babasahin niyo po ng ano yan, at bubulay-bulayin ninyo yung talata ngayon, ipatungkol yan sa mga kabataan. At ipatungkol doon sa panahon na tayo ay malakas pa. Amen mga kabataan? Say nga muna kayo ng amen. Praise the Lord. Amen! Kasi yung kabataan, dapat malakas siya. Hindi siya nagtatamlay-tamlay. Amen! Kaya nga sabi niya ng Panginoon sa verse 1, sabi na ni Solomon, si Solomon ang nagsasalita dito mga kapatid. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, and nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Alam niyo ba mga kapatid, pag matanda na kayo, sabihin mo parang ayoko na yan. Kaya sabi doon, I have no pleasure in them. Ngayon, kung titingnan natin yung mga kabataan ngayon sa sanlibutan, sabi nun, remember thy Creator in the days of thy youth. Ngayon ba yung mga kabataan, iniisip ba nila ang Panginoon? Alam natin yan mga kapatid, bilang isang anak ng Diyos dito sa lupa, nandito pa tayo sa lupa. Pero nakakasalamuhan natin yung mga kabataan, makasanlibutan pa. Pero tingnan mo yung buhay mo sa buhay mo. May kaibahan ba? O, check natin sarili. May kaibahan ba yung lifestyle nila sa lifestyle natin? Pag sabi kayo ng amen. Bakit parang sure? Pag hindi ka sure, parang parang kaisa mo sila. Amen? Ngayon, ang gusto ng mga ngaral, yung preacher na nagsasabi, alalahanin mo siya. Sino po ang bago pa lang na-baptize dito? Ayan si Father. Dalawa sila. Salamat sa inyo mga kapatid, dahil tinanggap niyo ang Panginoon. Pero sabi dito, ito yung address para sa ating lahat. Actually, nasunod pa naman ako sa line ng kabataan. Wala pa ako dun sa line ng
alalahanin natin ang ating tagapaglikha sa araw ng ating kabataan. Bakit kaya? Bakit sa araw ng kabataan natin? Pansinin niyo ito mga kapatid. May kinalaman din ito doon sa sinasabi ko kanina. Kung babasahin natin doon sa Proverbs 22:6, ano ba yung kaiba? Ano ba yung kahalintulad nito? Sundan niyo po ako mga kapatid. Mga young people. At Sunod yung lang mga young people natin. Mga video sa kapatid. Ring of the child, di ba? 22:6. Sabi po dyan, sa Proverbs 22:6. Ring of the child, di ba? Train up a child in the 6. way. Ito, kabisado na eh. Sino yung naka-memory verse nito? When he is. Si Dudong. Sabi dyan, Dudong. train up a child in the way he should go, when he is old, he will not depart from it. Tandaan niyo mga kabataan, kung kayo na-convert sa estado ng ganyang edad na kabataan pa kayo, o ganyan na, mga nasa 15 o 14, 13, ganyan, ipaglingkod nyo ng paglingkod ng inyong buhay sa Panginoon. Pero ito, alam nyo ba, napakapalad nung ang magulang ay Kristiyano? Sino yung magulang ay Kristiyano dito? Amen. Marami. Marami. Pero sabi dito, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart. Ibig sabihin, sa kabataan natin, yung bata pa, yung child na sinasabi doon, ang bata, kailangan mong turuan para paglaki niya, may stages yan eh. Child, ano yung sunod? Ano yung sunod na stage ng child? After child? Pinag-aaralan yan ah. Adolescence? Ano? Teenager? Teenage? Ano ba yung adolescence? Adolescence muna. Adult. Mas marami adult din. Adolescence. Adolescence, di ba? Early tsaka late. Oo, yan. Pansinin nyo ah, tinitrain yung bata para hindi makalimutan. Pero bakit pagdating ng kabataan, pinalilimutan ng Panginoon? Kaya sinabi ng mga aral, alalahanin mo ang manglalalang mo sa araw ng iyong kabataan. Kasi bakit? May mga circumstances sa buhay natin, sa buhay ng kabataan, na ano tawag doon? Lumilihis ng landas. Hindi ba totoo yan? Hindi ba totoo yan mga kapatid? Balikan ko doon sa Ecclesiastes chapter 2. Kung babasahin mo, babaybayin mo yung talata, verse by verse, ipapakita ng talata na pag ikaw ay matanda na, hindi ka na pwedeng, hindi mo na kaya. Ibig sabihin, sasabihin mo na, wala akong kaluguran doon. Kasi bakit? Hirap ka na. Sino mas mabilis mag-isip? Bata o matanda? Bata. Sino yung mas malawak yung kanyang ano? Alam mo sa pag-aaral sa siyensya, yung bata, ang isip niya, sponge. Hindi sponge ba ba? Sponge. Ibig sabihin, lahat ng i-pick up mo sa kanya, ma-i-store sa mind niya. E ngayon, mga kabataan. Ang mga kabataan ngayon, magagaling sa computers. Diba? Opo, Dota si Osi. Sino ang familiar sa COC? Tapos Yung ano? computers sa Android yan, kapag sister. Familiar kasi sa COC? Sino dito? Aminin ko na. Ang kabataan sa mga nalito eh. Alam ko Amini. nagsisi-COC kayo. Si Osi. Meron ako dati, install pala. Pero ito no, Wala na, wala kasi ko. dito, yung gusto ng Panginoon dito, Road to BCS. alalahanin natin siya. Ay, may tanong ako dyan eh. Meron ba tayong prayer kapag tayo ay bumabangon o bago matulog? Parang magtatanong ulit ako parang yung pagtatanong na ito ay makakapagbigay sa inyo, ilalagay mo yung sarili mo, Lord, parang hindi okay yung buhay ko ah.
Sino yung mayroong personal devotional time sa Panginoon? Amen. Ako meron eh. Kaya pumasok ng Panginoon. Nakita niyo? Bakit tanongin mo, naalala ko ba ang Panginoon sa araw ng aking kabataan? O pagkagising sa umaga, hawak ang, ano yun? Cellphone. Alin ang hawak? Cellphone. Cellphone. Pero nasan yung Bible? Sa bag. Eh, nasa cellphone eh. Yung Bible natin minsan, parang nandyan lang yan. Yung cellphone nandito. Pag nag-ring yan, yun yung unang titignan. Pag may nag-text yan, yun yung unang titignan. Sa ganun bang bagay, inaalala mo ang Panginoon. So, dun sa bagay na yun, mga kapatid, makikita natin yung ating buhay kung ito ba ay naka-inline dun sa Panginoon. Kahit kabataan pa lang kayo. Kasi pag hindi kayo pinraining, pansinin nila, train, Kapag child. oh, ito child eh. Pero yung kabataan pa, wala training. Pag hindi ka na-train, saan na-train? Sa Panginoon. Hindi ka natutong mag-pray. Matututo ka kaya mag-pray pag nananaan. Matututo ka pa rin, pero nahihirapan ka na. Hindi mo kaya mag-pray ng 5 oras. Sino nagpe-pray ng 5 minutes? Ito, gusto ko sabihin yung inyong lifestyle ng mga kabataan. Bakit realidad to? Bilang kapatid ko sa Panginoon, kailangan ko sabihin ko sa inyo. At bakit ko sinasabi to? Kasi dinanas ko, ginanap ko sa buhay ko. Hindi ka pwede magsalita na hindi mo nagagawa. Or else, kukonsensyahin ka niya. Amen? Sino ang nagbabasa ng buklat ng prophet dito? Amen. Di ba may cellphone ngayon na nandun na yung message sa prophet? So, basa kayo. Sige, ipagpalagay natin. High-tech na ngayon. Nandun na yung Bible sa cellphone. Sige, tingnan mo yung Bible sa cellphone mo. Kasi masyado daw, hindi mo daw makita dito. Pag nag-search ka, hindi mo makita. Pero alam niyo ba, nakakapagpatamad sa tao magbuklat ng Biblia. Kung ititrace mo way back tayo from the Old Testament, yung mga heroes of faith natin, hindi sila tamad magbuklat ng kasulatan. At alam niyo ba, hindi siya naka-codex type. Ang Bible noon, naka-anong style? Scroll, iisa-isahin mo. Genesis. Ito Genesis. Ito Exodus. Leviticus. By chapter pa. Mahaba yun. Tingnan niyo kung gaano sila kasikap ganapin o gawin yung mga bagay niyon. Ito mga kapatid, dito na ako sa mensahe ko. Parang pasakali lang yun. Sensa na kayo. Ito talaga yung gusto kong i-share. Doon sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Yan, maganda Tagalog eh. Mga naral. Buksan nyo. Pwede pa volunteer, Sister Kimberly. Pwede mo pakibasa plus lakasan mo. 12. No, 13, 14. No, Ecclesiastes. Punta. Sama. Sana makatulong itong aking sa'yo. Verse 13. 13. Chapter 12, verse 13. Ito ang wakas ng bagay na natin narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti ang isa. Nakita nyo? Ano daw yung duty ng tao dito sa lupa? Isahin natin. Ito yung wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Bakit lang wakas ng bagay? Yung wakas ng bagay, pag naganap mo ng lahat ng iyong gawain dito sa lupa. Ano yung
Sabi niya, mga kapatid, ikaw ay matakot sa Diyos. Paano ba matakot sa Diyos? Ang pagkatakot ba sa Diyos ay ayaw mo sa Diyos dahil nakakatakot siya? O ang pagkatakot sa Diyos ay lalo kang lumalapit sa Kanya? Naalala niyo yung talata na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung pagkatakot sa Panginoon ay pasimula na karunungan. So ngayon, mga kabataan, lahat, pati ako kasama. Ikaw ay matakot sa Diyos. Paano ka matatakot sa Diyos? Baka pwede mong pakisearch yung sa Bible din, yung love the Lord thy God with all your heart. Ito din dito, sa search sa message. Yung Bible na. Doon sa Bible ko. Kung nakita niyo yung talata na yan, yung love the Lord thy God with all your heart, soul, and your mind, with all your soul. Mahirap yun, mga kabataan. Paano yung pagkatakot sa Panginoon? Ikaw ay matakot sa Diyos? Paano? Takot ka magkasala sa Diyos. Isa lang, simple lang yun. Ngayon ang tanong dyan ano ba yung mga kasalanan na dapat na hindi gawin? Marami. Lalo na sa mga kabataan, prone ang kabataan sa committing sin. Kaya kayo yung malaking bagay sa church para lumakas ang isang iglesia. Research yan din. F9. Control 3 yan. F9. Hindi ka Abraham yan. Ibali, okay na lang. Okay na lang. Yung pagkatakot sa Panginoon ay pag-ibig sa Kanya. Yung sinabi doon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ikaw ay matakot sa Diyos. Paano ka matatakot sa Diyos? Iibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ngayon paano mo siya iibigin ng iyong buong lakas? Hello, mga kabataan. Sige, magtatanong mo lang ulit ako. Para hindi one way. Paano mo iibigin ang Diyos sa pamamagitan ng iyong lakas? Magbigay nga kayo ng isang example. Sister Kimberly, nakatingin ka sa akin. Paano mo iibigin ang Panginoon with all your strength? Secret? Secret. Alam niyo paano? Bigay kayo isa. Brother Joseph. Kailangan na. Wait, ikaw sa sarili mo. Paano mo ibigin ng Diyos? With all your strength. Strength, ha? Lakas. Yung, kailangan may prayer ka. Yung bumabangon ka sa umaga, magpe-pray ka. Ito ha, pansinin natin. Pag tayo pumapasok sa school, ba't ang aga natin? Para? Hindi malate. Pero bakit sa Panginoon okay lang malate? Lord, okay lang malate sa'yo. Alam ko naman, naiintindihan mo ako eh. Bakit parang laging secondary yung Panginoon sa buhay natin? Hindi ba dapat siya number 1 mo? Di ba? Sister Mika, dapat siya number 1 sa buhay mo. Hindi siya yung okay lang yan sa Lord. Kahit yung mag-pray, naintindihan na niya. Pwede ba yun? Isinabi sa Bible, pray without ceasing. Okay lang kahit hindi ka mag-pray. Hello. Hindi pwede sa Panginoon yun. Kahit alam ng Panginoon yung isip mo, yung pagpipray mo, sasalitain mo, nasa puso mo. Gusto ng Panginoon magkaroon ka ng effort. Gusto ng Panginoon, igalaw mo yung katawan mo at para sa Kanya.
o ginagalaw mo yung buhay mo, yung lakas mo, yung isip mo, para sa sanlibutan lamang. Hindi ko sinabing masama mo pumasok sa school. Ang sinabi ko, pag gumigising lang tayo sa trabaho, school, outing, sa outing, pag pumupunta tayo ng outing, pwede ka ba mali? Hindi. Bakit? Iwanan. Iiwanan ka. Iwan ng Eh, bus. ikaw eh. Pag sa Panginoon, okay lang Lord, kahit hindi na muna ako nagbasa ng Bible. Maliit sa rapture. Hindi niyo ba alam, iiwanan din kayo ng Panginoon? Ito, basahin natin ang pag-iwan ng Panginoon sa inyo. Iiwanan kayo ng Panginoon pag hindi mo binigay yung effort and strength mo sa Panginoon, iiwanan ka niya. Basahin natin ito sa Revelation chapter 3, verse 5. O verse 5. Okay, pakibasa nga dito sa mga lalaki. Brother Patrick? Pwede ba pakibasa? Ito. At hindi ko papawin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aming mga at sa harapan ng kanyang. Isinin niyo ito, mga kapatid. Ang magtagumpay ay daramtan gayon ng mga mapuputing damit. May battle ba? May battle ba sa atin? Meron. Ano yung keyword ng battle dyan? Nakilang may gawin. Magtagumpay. Magtagumpay. Paano ka magtatagumpay kung wala kang gagawin? Diba? Yung pagbuklat ng Bible. Kaya sabi ko, ang pagkatakot sa Diyos ay bagay na pagmamahal sa Kanya. Tandaan niyo yun, mga kapatid. Yung pagkatakot sa Diyos, natatakot kang suwayin siya. Nakalagay sa 1 John chapter 1 verse 9 o 8. So, sino yung nagkakamali dito? Ako din nagkakamali. Pansinin natin, basahin natin ito. Marami lang akong bibigay ng verse, pero doon lang ako, babalik lang ako dun sa Ecclesiastes. Sabi dito sa 1 John chapter 1 verse 8. Pakibasa na. Wala kayong Bible? Ano Bible? Sige, pakibasa niyo sa verse 8. Volunteer kayo. Revelation ba rin? First John. Sige, pakibasa niyo. 1:8. Sige na rin. Sige. First John 1:8, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating tinadala ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Yun o. May kasalanan kang nagagawa. Hindi natin pwede i-deny yun. Pero, ang Panginoon ay nagpapatawad sa atin. Ngayon, lagi bang ganun ang nalaman? Okay lang kahit, Lord, okay lang kahit second priority ka sa buhay ko. Kasi papatawarin mo naman ako eh. Sa verse 7, nakalagay, if you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. Then sa verse 8 o verse 9, if we confess our sin, tandaan niyo mga kabataan, pag tayo ay patulog-tulog, pag tayo ay walang ginagawa, nangayaan lang natin para tayong buwan naman. Kaya mo lang malagyan yung bunga dyan. Pag yan, bulok, pag hinog na yan, babagsak na lang yan. Gusto ng Panginoon kumilos siya. Naalala niyo si Joshua? Alam niyo kung sino yung naligtas sa Kanaan? Sino yung nakapasok sa Kanaan? Joshua Hindi and ba yung Caleb. mga bata at pinatay yung matatanda? Then ngayon, this generation, sabi ng Panginoon, this generation shall not finish until all these things shall be happened. Sino yung generation na yun? Alam niyo yung Gentile generation? Yung generation ng Gentile, alam niyo,
pag sa Bride of Christ, walang ano doon. Walang young people. Ito, kaya young people. May level lang young people, may level lang. Gusto lahat ng Panginoon, iharap tayo sa Kanya na katulad ni Kristo. May mapupunta bang bride doon sa langit na tamad mag-pray? Wala. Wala. Na natutulog pag may nagpe-preach? Yung pastor? Wala. Bakit? Yung gana mo na doon sa salita, sa sinasabi niya. Di ba? Walang pupunta doon na tinatamad. Kaya sabi ng Panginoon sa Laodicea, ikaw nga ay malahiming nga. Isusuka kita. Colder hot. Ayaw ng Panginoon na sa body niya body niya. Ibig sabihin, yung bride niya, is the mouthpiece siya eh. Nandun siya sa bibig ng Panginoon eh. Bakit yung bride niya, bakit yung church nandun sa loob ng bibig niya? Hindi nyo alam, kayo ang tagapagsalita ni Kristo? Mouthpiece. Tingnan nyo doon sa Laodicean Church Age. Hindi ba may binigay na propeta sa panahon natin? Yung tanong kilala nyo na ba siya? Sino nakakakilala doon sa propeta na sinugo noong 1909? Sino yung sinilang noong April 6, 1909? Curious ba kayo sa buhay niya? Branham.